Good morning! Malapit na ang ating first quarterly test sa Math 6 kaya tayo ay magre-review na. Number 1. To divide fraction, change the blank to its reciprocal and then perform multiplication. So anong sagot natin dito mga bata? So the answer is divisor. Number 2. What is the reciprocal of 4/5? So madali lang to. Pag sinabing reciprocal, pagbabaliktarin lang natin yung numerator at denominator. So the answer is 5/4, letter A. Number 3, find the quotient of 8 and 1/2. So yung ibig sabihin nito, pag quotient, magdi-divide tayo. So 8 divided by 1/2. So yung 1/2, kukunin natin yung reciprocal. Ang reciprocal noon ay 2/1. Pinaligtad lang natin yung numerator at denominator. Pag nabaligtad na natin nakuha natin yung reciprocal ng divisor, magmumultiply tayo. So, mangyayari dito 8/1, kasi yung whole number na 8, lalagyan natin ng denominator na 1. 8/1 times 2/1. So, 8 times 2, 16. 1 times 1, 1. So, 16/1, pag sinimplify natin yung 16/1 ay 16, whole number na 16. So, the answer is letter A. Number 4, how many 2/3 centimeter can be cut from a 20 centimeter piece of cloth? Di-divide ulit tayo dito. 20 divided by 2/3. So, yung 20, magiging 20/1. Yung 2/3 na divisor, 3/2. Tsaka tayo magmumultiply. So, 20/1 times 3/2 o 3/2. So, ito yung mangyayari dyan. Kaka-cancel natin yung 2 tsaka 20 divided by 2. 2 divided by 2 is 1. 20 divided by 2 is 10. Then, tsaka tayo magmumultiply pagka na-cancel na natin. So, yung 10 na ang imumultiply natin sa 3 at hindi na yung 20. 10 times 3 is 30. 1 times 1 is 1. So, 30/1, pag sinimplify natin ay whole number na 30. Number 5. A tailor uses 2 1/2 yards of cloth for t-shirt. If he has 30 yards of cloth, how many t-shirts can he make? So, una natin gagawin dito, yung 2 1/2, gagawin natin improper fraction. So, 2 times 2 is 4, plus 1 is 5. 5 yung numerator, kokopyahin lang natin yung 2 na denominator. So, 5/2 yun, o 5/2 pag kinin sa improper fractions. Tsaka natin i-divide yung 30. So, 30/1 times 2/5. Kasi ang reciprocal ng 5/2 ay 2/5. So, ang sagot natin ay letter B. Pag sinolve natin, use cancellation, ano ang GCF ng 30 tsaka 5? GCF na ay 5, di-divide natin yun sa 5. 5 divided by 5 is 1. 30 divided by 5 is 6. So, magmumultiply na tayo. Siyempre, ang gagamitin na natin ay yung 6 sa pagmumultiply at hindi na yung 30. 6 times 2 is 12. 1 times 1 is 1. So, 12/1. Ang 12/1, pag sinimplify natin ay 12. Kaya ang sagot natin ay letter B. Number 6, which set of rules represents the correct order for adding and subtracting decimals? So, what is your answer? Letter A. Number 7, subtract 9,289 10,000s and 7,493 10,000s. The difference is
So, isusubtract natin yun. So, susundan natin yung sagot natin sa number 6. Ang uuna natin gagawin, line up the decimal. Pagtatapatin natin yung decimal point. Then, kung may kulang na digit, lalagyan natin ng 0. Paras lang naman silang 4 digits. Hindi na tayo magdadagdag ng 0. Then, add or subtract. 9 minus 3, 6. 8 minus 9 cannot be. Borrow 1 from 2. 2 becomes 1. 8 becomes 18. 18 minus 9, 9. 1 minus 4 cannot be. Borrow 1 from 9. 1 becomes 11. 9 becomes 8. 11 minus 4 is 7. 8 minus 7 is 1. Then kung saan nakatapat yung decimal point ng ating sinubtract, lalagyan natin ng decimal point yung difference natin. So the answer is letter B. 1,796 10,000s. Sally bought a toy doll for 23 pesos and 45 centavos. She gives the cashier 30 pesos. How much change Sally will receive? So isusubtract lang natin yung 23 pesos and 45 centavos sa 30 pesos. So the answer is 6 pesos and 55 centavos. Number 9. Paulette has 4 dogs. The smallest dog has a mass of 16 and 87 kilograms and the largest dog has a mass of 20 kilograms. What is the difference between the masses of the smallest and largest dogs? So pag sinabi natin difference, subtract natin. Subtraction ng ating operation. So yung 16 and 87 isusubtract natin sa 20. So pagka whole number, ang decimal point niyan nandoon sa pinakakanang bahagi, rightmost side ng whole number. Then dadagdagan natin ng 2 0 para makapag-subtract na tayo. So 0 minus 7 cannot be. Borrow 1 from 0. Yung 2 0 katabi, magiging 9 yon. Yung 2, magiging 1 na lang yon. 10 minus 7, 3. 9 minus 8, 1. 9 minus 6, 3. 1 minus 1, 0. Siyempre, hindi na natin ilalagay yung 0 dito sa kaliwa. So, the answer is letter A. 3 and 1300 kilograms. Number 10. What is 2 and 778 thousandths subtracted from 23 and 4 tenths? So, kailangan pagtapatin muna natin yung decimal point. O i-align natin. Makikita natin kulang ng 2 digits yung 23 and 4 tenths. Kaya ang gagawin natin, dadagdagan natin ng 2 0 bago natin isubtract. So 0 minus 8 cannot be. Borrow 1 from 0. Yung 0 katabi ng 0 sa kanan, magiging 9. Yung 0 magiging 10. Yung 4 magiging 3. 10 minus 8, 2. 9 minus 7, 2. 3 minus 7 cannot be. Borrow 1 from 3. 3 becomes 2. 3 becomes 13. 13 minus 7 is 6. 2 minus 2, 0. Bring down 0. So the answer is 20 and 622 thousandths. 11. 57,356 100 thousandths multiplied by 10 equals. So pag nagmo-multiply tayo na sa 10 sa decimal, minumove lang natin yung decimal point ng isang beses papunta sa kanan. So kung naandito yung decimal point niya, mapupunta dito sa pagitan ng 5 tsaka 7. So the answer is 5 and 7,356 10,000ths. 12. If you multiply 3 and 600ths and 1,000ths, the product is.
So, pag nagmumultiply tayo ng decimal, para lang tayo nagmumultiply ng whole number. So, parang nagmultiply ka lang ng 306 sa 1. So, 306 times 1, ano man ang i-multiply mo sa 1, yun pa rin ang sagot, 306. Then, lalagyan natin ng decimal point. Bibilangin natin ang decimal places noong ating minultiply. Yung 3 and 600s, 2 decimal places. 1, 2. So, bibilangin natin simula doon sa kanan, papunta sa decimal point. So, yung 3 and 600s, 2 decimal places. Yun namang 1,000s, simula dito, 1, 2, 3. So, 3 decimal places. So, 3 plus 2 decimal places is 5 decimal places. So, dapat yung product natin na 306 ay merong 5 decimal places. So, bibilang tayo simula dito, papunta sa kanan. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang tamang sagot ay D. So, yun ang merong 5 decimal places. Number 13, solve 5 and 6 tenths times 3 and 23 hundredths. So, sabi nga natin, para lang tayo nagmumultiply ng whole number. So, para ka lang nagmultiply ng 323 sa 56. Pag nakuha na natin yung product, bilangin natin yung decimal places ng minultiply natin. So, yung 3 and 23 hundredths ay 2 decimal places. Yung 5 and 6 tenths ay 1 decimal place. So, 1 plus 2 decimal places is 3 decimal places. O, kung ito yung product natin, pipilang tayo simula dito, pakaliwa ng 3. 1, 2, 3. So, the answer is 18 and 88 thousandths. Letter A. Number 14. What is a similar fraction? A. Their denominators are different from each other. B. Answers are expressed in lowest term. C. They have similar denominator. D. It has a whole number. So what is your answer? Letter C. They have similar denominator. O magkapareha sila ng denominator. The GCF of 18 and 9 is blank. So ano daw ang greatest common factor ng 18 tsaka 9? So letter C, 9. What is the LCD of 2/5 and 1/2? So, ano daw yung least common denominator ng 2/5 and 1/2? So, yun yung LCD ng 5 tsaka 2. Sagot natin ay 10. 17. Subtract 1/2 from 3/4. So, 3/4 minus 2/4. Ginawa nating similar fraction bago tayo mag-subtract. 3 minus 2, 1. Then, kokopyahin lang natin yung denominator. So, the answer is 1/4. Letter B. Number 18. Jason had 3/4 of a cake. He gave 1/2 of cake to his nephew. How much remained to him? So, isusubtract lang natin yung 1/2 sa 3/4. The similar fraction, gagawin muna natin similar bago mag-subtract. So, pag change natin sa similar fraction, 3/4 minus 2/4. 3 minus 2, 1. Then, copy lang yung denominator. So, the answer is 1/4. Letter A. 19. If you change 3 and 1/6 into improper fraction, the answer is blank. So, paano natin i-change yung 3 and 1/6 sa improper fraction? I-multiply natin yung whole number na 3 sa 6. 3 times 6, 18. Then, add yung numerator plus 1. 19. 19 ang numerator mo. Gayahin mo lang kung ano yung denominator. The answer is 19/6. Letter A.
20. A room is 8 and 2/3 meter and 5 and 1/4 meter. What is the area of the room? So, pag hinahanap natin yung area, imumultiply lang natin yung length sa width. So, 8 and 2/3 times 5 and 1/4. Parehas na mixed number or mixed fraction. Kailangan i-change muna natin sa improper fraction. 8 times 3, 24 plus 2, 26. So, 26/3. Itong 8 and 2/3. Ito namang 5 and 1/4. 5 times 4, 20 plus 1, 21. 21 over 4 or 21/4. Tsaka natin imumultiply. So, 26/3 times 21/4. Cancel 26, cancel 4. Ang GCF niyan ay 2. Cancel 3, cancel 21. Ang GCF noon ay 3. I-divide sa 3 yun. 26 divided by 2 is 13. Then yung 4 naman divided by 2 is 2. Yun namang 21 tsaka 3. Divided by 3. 3 divided by 3, 1. 21 divided by 3 is 7. So, 13 times 7, then 1 times 2. 13 times 7 is 91. 1 times 2 is 2. So, 91 over 2 is an improper fraction. You must change to a mixed number or mixed fraction. So, pag change natin to sa mixed number ay 45 and 1/2 square meter. Number 21, find the product of 4/5 and 10/11. So, 4/5 times 10/11. Kasi pag sinabi natin product, imumultiply natin yun. O yung multiplication ng ating operation. Cancel 10, cancel 5. Ang GCF na ay 2. Ay, 5. Divided by 5. 5 divided by 5, 1. Yung 10 naman, 10 divided by 5 is 2. 4 times 2, 8. 1 times 11, 11. So, the answer is 8, 11. Letter A. Number 22. Multiply 7 and 55 hundredths by 1 and 2 tenths. So, pag nagmumultiply tayo ng decimal numbers or mixed decimal, ignore the decimal point. Assume na nagmumultiply lang tayo ng whole number. So, para lang tayo nagmultiply ng 755 sa 12. 755 times 12 is 9,060. Then, bibilangin natin yung decimal places ng minultiply natin. Yung 7 and 55 hundredths ay 2 decimal places. Simula dito, papuntang decimal point. 1, 2. Yung namang 1 and 2 tenths ay isang decimal places. Simula dito hanggang sa decimal point. So, 2 decimal places plus 1 decimal places is 3 decimal places. So, kaya ang sagot dito ay letter C. So, kasi yung dulo niya ay 0, pagka ang decimal ay nasa dulo, no value at all. O, pwede nating tanggalin yon. Kasi parehas lang naman. Kung may 0, kahit ilang 0 pang idagdag mo, parehas lang yon. Kahit tanggalin natin yung value ng mixed decimal na yon. So, the answer is 9 and 6 hundredths. 23. How much will 15 kilograms of ground beef cost if 1 kilogram costs 195 pesos? So, magkano raw yung 15 kilo kung ang isang kilo ay 195 pesos? So, i-multiply lang natin yon. 195 pesos times 15. So, the answer is 2,925 pesos. 24. Blank are the numbers to be used in solving the word problem. So, ano yung ginagamit nating number
para ma-solve ang isang word problem. Ang tawag doon ay given, 25. This is the equation to be used in solving the word problem. Ang tawag doon ay number sentence. 26. Mr. Cruz bought a residential lot with an area of 180 and 7,500 square meter at 650 pesos per square meter. How much did he pay for the lot? So, ang gagawin natin, i-multiply lang natin yung 180 and 7,500 sa 650 pesos. So, 650 pesos times 180 and 7,500 square meter. So, the answer is letter A. 117,487 pesos and 50 centavos. Number 27. Mr. Ferrer bought 3 pocket books for 37 pesos and 85 centavos each and 6 posters for 21 pesos and 75 centavos each. How much was his change if he gave the seller a 1,000 peso bill? So, para masagutan natin, una, aalamin natin kung magkano yung tatlong pocket books. So, i-multiply natin yung 37 pesos and 85 centavos sa 3. So, the answer is 113 pesos and 85 centavos. Yun namang 6 na poster, i-multiply natin sa 21 pesos and 75 centavos. So, magkano yung 6? 130 pesos and 50 centavos. I-add natin yun. So, yung total ng nabili niya ay 244 pesos and 35 centavos. So, para malaman natin kung magkano yung sukli niya sa 1,000, isusubtract natin itong total na binayaran niya sa 1,000 pesos. So, 1,000 pesos minus 244 pesos and 35 centavos. So, pag nagsusubtract tayo at nag-a-add, kailangan magkatapat yung decimal point bago tayo mag-add o subtract. So, the answer is 755 pesos and 95 centavos. So, the answer is letter C. 28. Athena walks 2 and 3 tenths kilometer on Monday, 1 and 9 tenths kilometer on Tuesday, 2 and 6 tenths kilometer on Wednesday, 3 and 2 tenths kilometers on Thursday, and 3 and 5 tenths kilometers on Friday. What is the average distance she walked in 5 days? So, para makuha natin yung average, i-add natin yung total kilometers na nilakad niya simula Monday hanggang Friday. So, ang total noon ay 13 and 5 tenths kilometers. Then, para makuha natin yung average, i-divide natin sa 5 days. So, the answer is 2 and 7 tenths kilometers. So, the answer is letter D. 29. 288 divided by 4 tenths is equal to. So, dito, ang divisor natin ay 4 tenths decimal. So, kailangan gawin nating whole number. So, i-move natin ng isang beses papunta sa kanan yung kanyang decimal point. So, magiging 4. Ibig sabihin, multiply natin sa 10. So, i-multiply din natin yung 288 sa 10, magiging 2,880. So, mangyayari noon, 2,880 divided by 4 is equal to 720. 30. What is the quotient if you divide 12 and 6 tenths by 6? The answer is 2 and 1 tenths. 31. The quotient of 39 and 78 hundredths divided by 1 and 8 tenths. So, again, pag tayo nagdi-divide ng decimal, kailangan laging
whole number yung divisor. So, igagalaw natin yung decimal point ng 1 and 8/10 ng isang beses papunta sa kanan. Kaya magiging 18. O, ibig sabihin, minultiply natin sa 10. So, siyempre, imumultiply din natin sa 10 tong 39 and 78/100. O, imumove natin ang decimal point ng isang beses papunta sa kanan. So, ito ay magiging 397 and 8/10 divided by 18. So, the answer is 22 and 1/10. 32. 75 and 6/10 divided by 3 and 6/10 is equal to, so yung divisor natin ay decimal. So igagalaw natin isang beses papunta sa kanan para maging whole number, 36. So syempre igagalaw din natin yung decimal point niya ng isang beses papunta sa kanan. O i-multiply, parehas lang yun ang pag-multiply sa 10. So magiging 756. 756 divided by 36 yun. So, 75 divided by 36 is 2. 2 times 36, 72. 2 times 36 is 72. 75 minus 72, 3. Bring down 6. So, 36 divided by 36 is 1. 1 times 36 is 36. 36 minus 36 is 0. So, the answer is 21, ang ating quotient. Letter B. Number 33. Carla will cut 10 and 8/10 meters of lace into pieces, 9/10 meter each. How many pieces of ribbon will she have? So, i-divide natin yung 10 and 8/10 sa 9/10. So, yung divisor natin ay decimal number. Kailangan gawin nating whole number. So, igagalaw natin yung decimal point ng isang beses papunta sa kanan. Magiging 9. So, kung ano yung ginawa natin sa divisor, ganun din ang gagawin sa dividend. Igagalaw natin yung decimal point papunta sa kanan ng isang beses. So, mapupunta dito yung decimal point. Pag ang decimal point ay nasa dulong kanan, whole number na yon. So, mangyayari doon, 108 divided by 9. So, whole number ang sagot natin. So, 108 divided by 9 is 12. 34. 4,578. 10 thousandths divided by 1/10 is equal to n. So, madali lang mag-divide ng ganito ang divisor, yung 1/10. Kasi para ka lang nagdi-divide sa 1. Siyempre, gagawin natin whole number. I-move natin ng isang beses papunta sa kanan to make it 1 as a whole number. So, syempre, kung anong ginawa natin doon sa divisor, ganun din ang gagawin sa dividend. Igagalaw natin ng isang beses papunta sa kanan. So, magiging 4 and 578 thousandths divided by 1. Syempre, kung anong i-divide mo sa 1, yun din ang sagot mo. So, yung 4 and 578 thousandths, yun din ang iyong quotient. Letter A. So, ito naman, 31 and 7/10 divided by 100. Pag nagdi-divide ka naman sa 10, 100, 1,000, kung ilan yung 0, yun ang galaw ng decimal point papuntang kaliwa. So, ilan ba ang 0 ng 100? 2. So, ibig sabihin, igagalaw mo lang yung decimal point sa kaliwa ng 2 beses. Sa 1, mapupunta sa pagitan ng 3 tsaka 1, and 2. So, nasa leftmost side. So, mangyayari doon, 0.317 o 317 thousandths. So, the answer is letter C. Okay. 36. Find the quotient of 76 and 563 divided by
1 thousandths. So again, para ka lang nagdi-divide sa 1 ito, igagalaw natin ng 3 beses papunta sa kanan para maging 1. Siyempre kung ano yung ginawa natin sa divisor, ganun din ang gagawin sa dividend o doon sa dinidivide natin. Gumalaw ka ng 3 beses para maging 1, 3 beses ka rin gagalaw. Yung decimal point papuntang kanan. So 1, 2, 3. So mapupunta na sa rightmost side, magiging whole number. So 76,563 divided by 1. So syempre yun rin ang sagot mo. Kung ano yung divide mo sa 1, dinivide mo sa 1, yun pa rin ang sagot mo. So the answer is 76,563. 37. Simplify. 394 thousandths divided by 100. So meron dalawang 0 ang 100. Igagalaw natin ng 2 beses papuntang kaliwa yung decimal point. So 1, mapupunta dito sa kaliwa ng 0, 2. So kulang tayo ng digit, mag-a-add pa tayo ng isang 0. So the answer is letter C. Number 38. A bus can travel 18 3/4 km in an hour. How far can he travel in 4/5 hour? Ang gagawin natin dito, para makuha natin yung sagot, i-multiply natin yung 18 3/4 km sa 4/5. Kasi ang tinatanong, gaano kalayo yung na-travel ng bus. Kasi sa isang oras, 18 3/4 km ang natatravel. 4/5 hour yung kanyang natravel. So let us multiply. Kailangan yung 18 3/4 gawin muna nating improper fraction. 18 plus 4 is 72 plus 3 is 75. Then kokopyahin lang natin yung 4. 75/4 or 75 over 4 yung katumbas ng 18 3/4 sa improper fraction. Tsaka natin i-multiply sa 4/5. So we can use cancellation. Cancel 75, cancel 5, divided by 5. 5 divided by 5, 1. 75 divided by 5, 15. So ganun ang pag-cancel natin, ha. Numerator sa denominator, pa-cross. So we can also cancel 4 and 4 divided by 4. 4 divided by 4 is 1. 4 divided by 4 is 1. So let us multiply. 15 times 1 is 15. Yun ang ating numerator. 1 times 1 is 1. So 15 over 1. We are going to simplify. 15 na whole number ang ating sagot. So the answer is letter C. 39. A baker uses 3 3/5 tablespoons of melted butter for every kilogram of flour. How many tablespoons of melted butter he used for 12.5 kilograms of flour? So, i-multiply din natin. So, let us change 3 3/5 tsaka 12.5 sa improper fraction kasi mixed number yun eh. So, 3 times 5, 15 plus 3, 18 over 5 o 18/5. Yun namang 12.5, 12 times 2, 24 plus 1, 25 halves. Kokopyahin lang natin yung 2 na denominator. Now we can multiply. We can use cancellation. Cancel 18, cancel 2 divided by 2. 2 divided by 2 is 1. 18 divided by 2 is 9. We can also cancel 5 and 25 divided by 5. 5 divided by 5 is 1. 25 divided by 5 is 5. So multiply. 9 times 5, 45. 1 times 1, 1. So 45 over 1. If we are going to simplify, the answer is
a whole number, 45. Letter C, number 40. The product of 13 and 7 tenths and 4 and 5 tenths. So pag nagmumultiply tayo, ignore the decimal point para lang tayong nagmultiply ng whole number. So ibig sabihin no, 137 times 45. I-assume natin na whole number. So ang sagot doon ay 6,165. Then lalagyan natin ng decimal point. Bibilangin natin yung decimal places ng 13 and 7 tenths, isa. Kasi simula dito hanggang doon sa decimal point ay isa. And also 4 and 5 tenths, isa din. So 1 plus 1 decimal place is 2 decimal places. So the answer is letter A, 61 and 65 hundredths. Thank you. Don't forget to like and subscribe. Hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga gagawin kong math tutorial. Hanggang dito na lamang and God bless po. Thank you.